Bukas, isang tunay na kwento na naman ng buhay ang pagsasaluhan natin. At isang problema na naman ang susubukan natin lutasin. Oo, correct ka dyan, Edu. Angeli, happy change. Yan po ang ating motto dito sa Face the People. At take note ha, hindi lang ang mga bisita natin dito sa studio ang gusto natin maging happy. Dahil ang taong bayan na nakatutok sa kanilang telebisyon ngayon ay pwedeng-pwede ring maging happy and lucky sa ating Face It to Win It promo. Kaya naman, Edu and Chels, ako'y jojoin na sa ating taong bayan para masimulan na ang ating harapan. Kasama nating harap ngayon sa taong bayan at sa ating mga bisita ay sina Attorney Ben Acosta, Coach Jared Polido, at syempre si Father Sunny Merida. Sila ang mahal nating Konsensya ng Bayan. Pare Goy, handa na ang konsensya ng bayan. Kayo ba? Handa na kayo? Mga kumari ko dito sa studio, handa na ba kayo? Kayong mga nakatutok sa inyong mga tahanan, maghanda na rin dahil oras na para simulan ang harapan dito sa Face the People. Isang ina ibinubukaw raw ang sarili niyang anak. Ang dahilan, suwail, tamad, at mahilig daw kasing tumambay kung saan-saan ang dalagang ina. Mabuti pa humarap ka na sa taong bayan at umupo ka na sa ating Silya de Conciencia, Regina Tisay Francisco. Regina, totoo bang ibinubugaw ka ng nanay mo? Opo. Kailan to nagsimula? Bata pa po ako. Ilang taon ka? Sayos pa lang po ako. This is 16 years old. Pag ako po nasa bahay namin, sinisipa niya ako. Bakit kanya sinisipa? Gigisingin niya ako, tapos sabi niya, mag-diskarte na daw ako. Tapos Pag sinabi niya magdiskarte, anong ibig sabihin nun? maghanap buhay na raw ako habang maga pa raw. Anong hanap buhay itong gusto niya? Naglalako pa ako ng damit. Mm. Tapos mga gulay. Mm. Para lang may maibigay ako sa kanya. Tapos hindi niya ako papakainin. Gusto ko kumain, hindi niya ako papakainin. Teka muna, pero saan nandito yung sinasabi mong binubugaw ka? Tapos po, sabi niya sa akin, alis daw kami, pupuntahan daw kami. Sabihin niya, halika, bihis ka, may pupuntahan tayo. Tapos ayun, dadalhin na niya ako, saan niya ako dadalhin. Ito nung 16 ka pa lang, ano? Po, tapos sumama naman po ako, tapos dinala niya ako sa isang Cavite, kung saan lugar. Tapos may lalaki na lalapit sa akin, tapos ayoko naman ho. Sabi niya, hindi daw ako pwede umurong kasi nagbayad daw sa mama ko. So pag lumapit sa iyo lalaki at magkasama na kayo ng lalaki, ano magaganap? Ayun na ho, dadalhin na ako sa hotel. Tapos, may mangyayari sa inyo? Opo. Pagkatapos may mangyari sa inyo, de, hiwalayan na. Opo. Di syempre, nabayaran ng nanay mo. Magkano binabayad sa nanay mo? Hindi ko po alam kung kano binabayad. Nagsimula to nung 16 years old ka. Hanggang ngayon ba Ngayon nangyayari? po. Ilang taong ka na ngayon? Magbe-28 na po ako ngayon. Ha? 12 years? 12 years kang ibinubugaw ng nanay mo. Para lang mo magkapera siya. At sa inyo magkakapatid, ikaw lang ang binugaw ng nanay mo. Sinubukan ba minsan na wag sumama? Lumaban? Lumaban po ako sa kanya, sabunutan niya ako. Tapos sisipain, tapos hindi niya ako pagbubuksan ng pinto. Tatanungin ko sa'yo, ito ba'y minsanan lang? Buwanan? Ilang beses sa isang linggo? Buwanan Gaano na ho. kadalas? Marami na hong beses. Let's say sa isang linggo. Ilang Apat beses na ka? beses. 4 na beses sa isang linggo, benta mo katawan mo. Opo. Tapos pag yan na yung pera yan. For the susungit past na ho 12 siya. years. Tama ba? At hindi mo alam kung magkano ang bayad. Wala ho, wala. Yung mga inaabot sa nanay mo, hindi man lang, hindi ka man lang binibigyan Wala na ho. kahit kaunti. Kahit wala siyang binibigay. Ang tanong ko, Pag uwi ko po sa bahay, yun, makakakain na ako. Parang ayun ang bayad niya sa akin.
ang pagkain. Opo. Okay, nung 16 ka, tumigil ka sa pag-aaral o Tumigil na bakit? po ako. Eh, pinatigil na po niya ako. Siya ba, Hanap buhay na lang pinatigil daw ka ba niya o kaya kanya pinatigil kasi hindi ka na pumapasok? Pumapasok po ako, sabi niya, wala na daw siyang pantusto sa akin. Kaya daw ako, huwag na raw ako mag-aral. May 3 po akong anak ngayon, sa iba-ibang lalaki. Ano ito mga karelasyon mo? Sa kanya ako kagagawan niya. Pati yung ngayon, buntis po Yung ako mga ngayon. kung kanino... Buntis ka ngayon. Dahil din sa ganun. Opo. Ilang months kang buntis ngayon? 5 buwan na po. Meron Siguro po. naman yung buntis ka, pinapatigil ka ng nanay mo. Hindi ka Hindi binubuo. ho. Hindi niya ako pinapatigil. Kahit buntis ka, oh my God. O ito ang tanong, kailan ka huli? Ngayong February po. Nung February. Yun ang huling beses na meron kang ginawa. At siguro ito na yon. Meron ng apektadong ina dito sa ating studio audience, sa ating taong bayan. Kaya kayo na po mismo tatawagin ko kasi narinig ko ang inyong boses nyo at gusto kong marinig din ng ibang taong bayan yung sinasabi niyo. Ang tanong ko lang sa'yo, Iha, ganito. 16 years old ka na sinama ka ng iyong ina. Ngayon, 28 ka na. Sa edad mong yan, wala ka bang isip? Wala ka hindi ka makahingi ng tulong? May barangay tayo, mayroon tayong mga bawsi dyan. Oh, tama. Na pwede hingian ng tulong. Ano naman ang Binubugaw ka, wala kang pera na binibigay sa'yo ng ina. Wala. Bakit? Anong klaseng ina meron ka? Demonyo ba yung ina mo? Talaga yun siya. Masama ugali. Eh, ba't hindi ka kumalas? Sabi niya yan. Ba't hindi ka umalis? Wala Lumayas. akong mapupuntahan. Nasa edad ka eh. Baka hindi niya alam yung vows. Sabi ni Mama, pag ako daw nagsumbong, ilalayo daw niya yung mga bata. Ayoko pumawalay sa mga bata kasi napamahal na po yan Kasi sila. mga anak mo, dahil sa mga anak mo. Pwede mong madimanda ang ina mo. Kidnapping ang ibigay sa kanya kasi DSWD na ang maghahabol sa kanya. Pwede kang humingi ng tulong sa gobyerno natin, Iha. Alam si nanay, ano? Maaaring Oo, tama sa na rin karapatan. na nagpunta siya dito sa Face the Oo, People. tama. Para maaari kasi Guys, hindi niya alam ang kanyang mga karapatan. Kaya importante sa mga nanonood sa atin, alam ninyo ang inyong karapatan. Kaya po ako dito lumapit para matulungan nila ako. At nagpapasalamat naman kami at lumapit ka sa Face the People. Taong bayan, first round na ng botohan at ang tanong natin. Nanay ko na nagbenta sa akin, dapat ko pa bang patawarin? Press A kung oo. At nanay mo pa rin siya. Press B naman kung hindi. Walang patawad ang ginawa ng nanay mo. Taong bayan, vote na. A kung oo, B kung hindi. At ang resulta ng first round ng ating botohan ay ito. 40% ang nagsabing oo at 60% ang nagsabing hindi. Orsa po para harapin niya ang mga hinaing sa kanya ng kanyang anak na di umano'y ibinubugaw niya. Humarap ka na, Jenita Dalumpines. Kaling Jenita, parang... Kaya nga, hindi ka pa nga ikinakausap o Mama, wala kang kwentang ina ka sa sarili mong anak. Pinagkakapiraan mo para pansukal mo lang. Nagtitinda po ako. Pag hindi ka masusunod, palalayasin mo ako. Nagtitinda po ako ng alphabet. Pagdating ko sa bahay, wala siya nandun sa labas. Okay, Aling Janita, totoo ba na 16 years old pa lang? 19 po siya, hindi 16. Nagsita-shoot po, hindi ko po alam. Ayun, 19 pala, hindi siya 16. Gano'n naman pala sabi Hindi ng... naman yun ang importante, ho. 16 yan. Okay, sabi ng nanay ni Tisay na hindi naman daw pala 16 nung nagsimula siyang ibuga, kundi 19. Ano pa kaya ang kanyang ikukwento sa atin sa pagbabalik ng Face the People? Anong klase kang ina? Anak mo yan galing sa'yo. Kung ibaliktad ko. Lumalaban yan sa akin. Kahit na. Magulat tayo. Dapat tayo ang Anak gabay ng yan. ating mga anak. Hindi tayo ang magbibenta sa kanila. Si Aling Janita ay nanay ni Tisay at siya mismo daw ang nagbubugaw sa sarili niyang anak. Aling Janita, klaruhin ko lang, kanina po nung tinanong ko sa inyo kung totoo bang binubugaw niyo ang inyong anak nung 16 pa lamang siya. Ang sabi niyo, hindi totoo yon. Matanong ko Ang lang, no? pagbuga ko sa kanya, 19 anyos na. Okay, yun. Inaamin niyo po. Binugaw niyo siya. Nung siya sige. 19 anyos. Aling Janita, anak niyo po siya. Bakit po kailangan niyong ibugaw ang sarili ninyong anak? Alam mo, ma'am,
Nagtitinda po ako ng alphabet. Pagdating ko sa bahay mo, walang Nainita Anong ulo alphabet niya po? pag walang Anong alphabet? pera. mga church po. Okay. Nagdala ko po ko sa Antipulo, sa saan. Pagdating ko sa bahay, wala dyan. Nandun sa labas. Ang mga anak ko, wala na. Lumayas na yung isang anak ko siya kasi nagiinuman. Ngayon, ako naman, ang kawawa, may dala kong bigas. Wala dyan magsasaing. Isa nandun sa labas. So, ang So, sa naisipan galit niya, Sa galit dahil niya. suwail ang kanyang anak, Tapos, Binugaw na lang naisipan niya. mong ibugaw. aburido na pumulo ko kasi nangupahan na po nakasangla yung bahay ko. Siya hindi tumutulong sa pagbayad ng tubig. Kaya naisipan yung minabuti niyong ito ang makakatulong sa inyo, ang Papakinabangan pagbubugaw. ko na lang kasi may kinabang sa kanila sa ibang tao kasi nagbabayad daw kami mong gano'n. Grabe. Sapat na po bang dahilan yon para ibugaw ang anak ninyo? Binibenta niya po ang kanyang katawan. Masakit po sa loob ko. Kasi Parang wala hindi na naman po akong- masakit sa loob ninyo kasi natiis niyong gawin ito hanggang sa ngayon eh. Ako curious lang po, anak ninyo, bunga ng inyong pagmamahal ng inyong asawa, magkano nyo po ibinebenta yung anak ninyo? 1.5 po. 4 times a week. 6,000 a week. 6,000 a week. 24,000 a month. Nay, may tanong lang po ako. Nay, mawalang galang na po. 1,500 kada customer. 4 na customer sa isang linggo. 6,000. Sabi nyo, ang dahilan kung bakit nyo siya ibinugaw ay dahil nakasanla ang bahay nyo. Aburido pong utak ko, ma'am, kasi bayaran pa ng tubig. Okay. Tapos dapat tumulong Sabihin siya. na natin nagkamali kayo, binugaw nyo siya. Yung nakuha nyo na yung pera na kailangan nyo, magkano ba nyo na isanla yung bahay? Ba't 25 po. 25,000. Hanggang Okay. ngayon. Sa 6,000 a week, 24,000 a month. Sa isang buwan lang, itigil nyo na dapat eh. Itinigil nyo na dapat pambubugan na bayaran nyo na yung ano nyo, di Hindi ba? pa bayad po, Kasal- hindi pa bayad. Kasi nag-uupa po kami ng 1,000. Kasi sa loob ng 12 na taon na ginagawa niya ito, abay talaga Hindi po ako naman. nagsusugal. Alam na nga kapitbahay ko, hindi ako nagsusugal. Sugal Ako yan. nagtitinda araw-araw, madaling araw pang alis ko. Galing Doon inita, ako sa labas. kung may mga saksi po na nakikita ko kayong nagsusugal, ano pong masasabi ninyo? Walang nakakaalam nagsusugal ko. Alam kong hindi ako nagsusugal talaga. Wala akong bisa sa bahay. Okay. Nagtitinda ako ng Alam niyo po, alphabet. alam niyo Kayo po, ba nagsisimba ho kayo? Nagsisimba ho ba kayo? Katoliko po ako, nagsisimba po ako. Gaano kadalas ho kayo magsimba? Linggo-linggo po kami nagsisimba. Linggo-linggo. hindi po ba kayo sa sermon? Bakit hindi kayo Ito po, Aling Anita, hindi po namin minamaliit ang paghihirap ninyo. Hindi po namin minamaliit at binabaliwala ang trabahong ginagawa ninyo. Kaya lang, yung ginagawa niyo sa anak ninyo, hindi po talaga Kasi ma'am, dapat nandun eh. yun sa barkada, siya parate. Ako kawawa. Kahit ano eh. pa po ang dahilan. Bilang ina po, ganun po talaga ang role natin. Mahirap pong intindihin kasi kahit sino po dito ngayon sa studio, mahihirapan pong intindihin kung bakit nyo nagawang ibenta ang sarili nyong Wala na po ako mahuhingan ng Kaya niya tulong po, kasi buntis na wala naman akong po ako. punan. Okay, taong bayan, feeling ko tintin ang Ito na. ingay nila. Ang Oo dami nga nilang eh. gustong sabihin. Halika dito, Nay. Ganito. Alam mo, hindi rason yon. Ikaw, nanay ka. Ako galit sa iyo. Bakit? Hindi mo dapat binenta ang anak mo. Maraming paraan para humanap ng pera. Pwede kang mangutang. Wala Pero mo bakit ginawa mo pautang. sa anak mo? Wala ko pag... Anong klase kang ina? Anak mo yan, galing sa'yo. Kung ibaliktad ko. Lumalaban yan sa akin. Kahit na. Magulat tayo. Dapat Wala ko tayo ang pang gabay anak ng yan. ating mga anak. Hindi tayo ang magbibenta sa kanila. Taong bayan, eto na, second round ng ating botohan dito sa studio. Ang tanong natin, dapat pa bang patawarin ni Tisay ang kanyang nanay na nagbenta sa kanya? Press A kung oo at press B naman kung hindi. Taong bayan, vote na A kung dapat pang patawarin, B kung hindi na dapat patawarin. %70 na nagsasabing hindi dapat patawarin at 30% na nagsasabing oo. Dapat pagbigyan ng pagkakataon. Hindi lang pala ang sariling anak ni Aling Henita ang binubugaw niya. Meron pang iba. Jeneline Cheche Esmeralda at Jane Gonzalez, humarap na kayo. Sino si Wala Che? kang utang na loob sa akin. Sino Cheche? Bakit? Sino si Tumira Cheche? ka sa bahay. Usapan natin na usapan natin. Hindi mo na... Ano ba usapan niyo? Sabi ko sa kanya, magbabayad tayo ng bahay. Ayaw niyang tumulong. Di ba nakiusap ka sa akin? Sabi mo, isang gabi lang. Pinagbigyan kita 1.5. Ay, gusto Ngayon, ko rin eh. anong gusto mo? Gusto ko rin eh.
Anong gusto mo? 1,000 sa'yo? 500 akin? Mukha ka talaga pera! Nakiusap ako sa'yo, sabi ko kaya kung ano pabili kong gamot. dito? Okay, pakinggan natin ang kabuuan ng kwento ni na Cheche at Jane sa pagbabalik ng Face the People. Magkano napupunta sa iyo at magkano napupunta sa kanya? 1,000 po, tapos sa kanya po 500. Gaano kadalas sa isang linggo? 4 na beses Para po. makaraming 1,500. So, 4 na beses. 8 beses siya nababayaran ng 1.5. Sabihin na natin yung kay Jane, hindi niya nakukuha Sabi mo ang lahat. bukas. Pero sobra-sobra Tapos yun, di mo Edo. binigay. Ang Laki kwenta na nun, natin. para ka nang kumikita na isang executive sa opisina. Kayo ba ho nagbabayad ng buwis? Sina Cheche at Jane ay galit kay Aling Hinita dahil sa ginawang nitong pagbebenta sa kanila. Sino si Cheche at sino si Jane? Jane and Cheche. Bakit kayo pumayag na maibugaw ni Aling Hinita? Ma'am, kasi po, yung time na yon sa kanila ako nakitira, pinalayas ako ng mama ko. Tumira po ako mga 1 linggo. Kaso po, yung time na yon talaga nawalan po ako ng gamot. Kasi po, meron po akong thyroidism. Nagkataon po na naubusan po ako ng pambiling gamot. Pumayag ako sa kanya. Nakiusap po ako sa kanya na, Ate Jen, sige papayag ako, pero isang gabi lang. Dito na lang mismo sa bahay nyo. Ngayon, pumayag siya, binigyan niya ako ng guest, 1,500. Ang nangyari, 1,000 sa kanya, 500 lang ang sa akin. Kasi sabi niya, bayad daw yung 500 sa pwesto ng bahay niya. Sa bahay yung mismo. Pambili kong gamot, di na naawa. 1,000 binigay ko sa kanya, ma'am. Siya dito lang daw sa bahay. Nakikiusap Dito ko lang sa'yo, daw sa 500 lang bahala. Sabi mo, 500 lang sa muna sa'yo. Sabi Kasi mo, bayad iyak mo sa 500 sa ilaw. pwesto, yung upa na Saka kasi sa ng tubig. bahay. Obligasyon ko yung pambayad ng upa ng bahay mo. Ay, dito ka nakatira eh. Ikaw kaya bumuka. Para malaman ko. Okay, Jane, ikaw naman, ano yung May kwento mo? papahabol sa'yo. Paano ka naibugaw ni Aling Hinita? Lumapit po ako sa kanya kasi tinanong niya po kung gusto ko. Ngayon, Tinanong, pangailangan ikaw po yung anak ko po kasi wala pong panggatas, iniwan na po ako ng asawa. Ilang beses kanyang ibinugaw? Maraming beses na po. Magkano napupunta sa iyo at magkano napupunta sa kanya? 1,000 po, tapos sa kanya po 500. Okay. Gaano kadalas sa isang linggo? 4 na beses Para po. makaraming 1,500. So, 4 na beses. So, ito na hikahos sila. Yun ang dinadahilan sa atin ni Aling Henita. Maraming kailangan bayaran na utang, kuryente, at kung ano-ano pa, kakain sila. 4 na beses sa isang linggo. Itong si Tisay, 4 na beses sa isang linggo. Ito si Jane. Masakla pa po doon, di pa po niya ako binayaran. Ay, mahiram ka sa akin. Pabili ng gatas ng anak ko Ako pa eh. naman ang mukha mo, bayad ko Ako na pa yun. nagdala sa ospital sa'yo. Bayad ko na yun. Yung paanak mo ang utang na loob sa akin. 8 beses siya nababayaran ng 1.5. Sabihin na natin yung kay Jane hindi niya nakukuha Sabi mo ang lahat. bukas. Pero sobra-sobra Tapos di yun, mo Edo. binigay. Ang Laki kwenta na nun, natin. para ka nang kumikita na isang executive sa opisina. Parang bank manager na ang kita napupunta niya. yun, oo. Kayo ba ho nagbabayad ng buwis? Hindi po. Ang laki nung kinikita nyo, Aling Hinita. Saan ba napupunta lahat Pero ng hindi yun? hindi yun ang importante sa akin. Ang importante, ginamit mo na ngayon anak ninyo, nandamay ka pa ng ibang mga inosente. Ano? Makatulog lang. Alala ko na sa anak ko. Nay, saan ba napupunta yung pera? Pinagbabayad ko ako buwan-buwan ng bahay. Alam namin po yun. Magkano binabayad sa isang buwan? 1,000 po. Oh, Diyos ko ba yun? Isang beses lang niya, bayad na kayo sa isang buwan eh. Saan napupunta ang pera? Yung Tubig pa, totoo. ilaw pa. Oh, magkano ilaw? Ano? Magkano ilaw? 1,000 po. Oh, 1,000, Magkano okay. tubig? Tubig. 700. Oh, 700. 2,700. Oh, sige pa, pagkain. Ano ba? Pagkain Pagkain? pa po namin. Oh, magkano isang linggo pagkain, budget? Siguro mga 1,000 rin. Oh, 4,000 naman. 4 plus 2, 7, 6, 7. Ano pa? Ano pa? 6,000 isang linggo lang sa anak niyo eh. At sabi Pagkain niya, sa mga anak ko, apo niya. oh, sige, sama mo na. Lagay mo na sa, magkano na ba? Magkano yung sa mga apo niya? Sa isang araw, 200 yan. Sa mga anak Oh, niya? oh, 200 times 30 days, 6,000. Plus Oh. 6, 7, 12, 7. Ang galing-galing mo sa math. Marami akong utang eh. 12, 7. Oh. Oh. Binibili po ko ng paninda namin, mga bawang, Magkano ho yun? mga 500. Pero- Tatok na natin, 20,000 naman. Oh, Hindi, yung paninda, sandali, Oh. wag natin kakalimutan, Oo. yung paninda, ikumikita rin yun, ha? Ay, oo, tama. Tama ka, Toledo. Kung May saan kita sila yun. matumal, wala akong nauwi kasi marami kaming
Aling Henita, kung wala kayong nauuwi at wala kayong kinikita, di hindi nyo ginagawa yan. Kung hindi kayo talaga kumikita dyan, di tinigil nyo na dahil hirap na hirap kayo eh. Eh, nagtagal ng 12 years hanggang ngayon, hanggang buntis na naman Nalahimik po anak ako na niyo. may malapit sila sa akin. Eh, gustong-gusto rin nila eh. Tinanong Kasi mo sanay ako, sila. diba? Siya kasi pinalaya sa bahay nila, kaya ayaw niya matigas sila. Huwag nyo na po ilihi sa iba at isisi sa kanila. Ayos ka. Ang pinakamalinaw pa sa sikat ng araw ay ibinugaw nyo sila. Eto, I just want to say lang, no, kasi sinasabi kanina ni Aling Henita na hindi siya nagsusugal. Eto kalaro niya eh. Di ba? Si Cheche pala yung kalaro niya. Kaya magaling ka Oo, magtawag eh. sinungaling. Magkano Che. ang ano nyo? 5, 10, 15. Ang laki naman. Boom! Hindi raw mabuting anak ni si Tisay. Wala raw itong galang sa kanyang ina. Pag Mabuti walang pa pera, eh, walang umarap ka na, problema. Jovelyn Esmeralda. Jovelyn, bakit ba sabing... Huwag mga mukha niyo, mga sinungaling kayo. Kung paano pa kayo, pero gusto niyo rin naman. Ano na mukha niyo, wala kayong utang na loob. Pati sa matandal, hindi ako wala bang binayaran eh. Lalo na si Tisay. Kasi Bakit, binabagyan ko na. bakit mo nasabing suwail na anak si Tisay? Hayahay po yung kapal ang mukha niya. Mga anak niya sinag-aalaga, nanay niya. Tapos sa araw, tulog, sa gabi, tumatampay. Nasa mga barkada. Laklak dito, laklak doon. Ngayon, buntis na naman. Jovelyn, sino ka ba sa buhay ni Aling Henita? Kapit-bahay po nila ako. Ah, kapitbahay. Tisay, sinabi mo ang huling Walang beses mukha, na mga binugaw anak ka. niya di ng iyong nalagaan. ina. Job, sandali lang po. Huling beses ka binugaw ng nanay mo noong Pebrero. Opo. Okay, pagkatapos ng Payak-iyak 12 taon, Pebrero yung huli. Bawa, kapag Okay, bakit natigil? Ngayon po, May Marso, ngayon po ngayon. Abril, Mayo, Hunyo. Oo nga. Bayad ka na Bakit ba ng natigil nanay na? mo Ayoko dahil na po. pinapala mo? Hindi Oh, ka tumutulog. sinabi mo dahil ayaw mo na. Ba't di mo sinabi yung 12 years ago? Oo nga, pwede naman pala. Hindi na, umano na po ako ngayon. Sabi ko, sino kayang Kasi Pebrero pa yun eh. maawa sa akin na tulungan ako kasi suko na ako sa pinagagawa ng mama ko sa akin. Di pa kulong Hindi, ko. ano, Ngayon na lang siya Kapag nagkaroon talaga gusto mo ng rin lakas ng loob na talagang ayoko na. No, tama ba yan? Pero Sa mula sariling nung Pedro, anak? inaano ko lang, mula nung Pebrero, hindi ka na pinipilit ng nanay mo. Hanggang ngayon pa, ayoko na po. Kaya po ako Pinipilit ka pa rin niya. Sabi mo kasi kanina kapag hindi ka Sinungaling ka, ayaw mo na. binubugbog Sabi mo, ka ayaw niya. mo na. Opo. Nasaktan niya pa ako, tapos Hindi ka niya pinapakain. Hindi niya pa Hindi papakainin. mo ba naisip na maghanap ng trabaho? Sinungaling ka. Hindi po ako makaano ngayon dahil buntis po ako ngayon. Okay. Attorney Ben, ano po ang parusa sa isang ina o kahit sino pa man na ibinubugaw ang kanyang kapwa? Ang pagbubugaw kasi ng isang tao sa isang kanyang kapwa-tao na upang ito'y gumawa ng prostitusyon, ito ay nasasaklaw ng Republic Act 9208 o yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Na kapag simple na trafficking in persons lang, ang penalty dyan ay 20 years imprisonment. At multa, bukod sa pagkabilanggo ay meron pang multa na hindi bababa ng 1 milyon at hindi higit ng 2 milyong piso. Subalit kapag ang gumawa nito ay mga kamag-anak, katulad ng isang magulang na nagbugaw sa kanyang anak, yun yung sinasabing qualified trafficking in persons. Kaya sinabing qualified dahil mas matindi at mas mabigat ang magiging parusa. Ano ang parusa nito? Ito ay habang buhay na pagkabilanggo at multang hindi bababa sa 2 milyong piso. Salamat po, Attorney Coach Jarrett. Mula 16 o sabi ng ina, 19, ito ang naging buhay nitong si Tisay. Ano po ba ang nangyayari sa mga katulad niya na nagsimulang maaga na maging ganito ang buhay? Tayong lahat, pinalaki tayo ng mga magulang natin at meron tayong konsepto na habang lumalaki tayo, yung primary caregivers natin, sila yung nagbibigay ng protection sa atin, sila yung nagbibigay ng halaga sa pagkatao natin. Pero sa sitwasyon na to, yun yung hindi na ibigay ni Aling Henita. In fact, kapag humihingi si Tisay ng tratuhin mo ko bilang isang anak, bilang isang tao, bububugin kita dahil kailangan ko yung pera mo. So, sa sitwasyon na to, obviously, si Aling Henita, hindi na anak ang tingin niya kay Tisay. Ang tingin na niya kay Tisay ay cash cow o huthutan ng pera.
Madali rin niyang nasasabi na hindi ko naman siya binugaw ng 16 eh. Binugaw ko siya 19. Anong diferensya nun? Binugaw mo pa rin. Kalakal na siya nung 19 siya, pero nung 16 siya, anak ko pa rin siya. Naku, mabigat ang problemang pinagdaraanan ng mag-inang Tisay at Aling Henita. Kaya naman para matulungan silang maayos ito, kakausapin sila ng masinsina ng ating konsensya ng bayan. Ititingin na nga ba ni Aling Henita ang pabubugaw sa sarili niyang anak? Mapatawad kaya ni Tisay si Aling Henita. Alamin ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Face the People. Ako, dami kong pagkukulang sa buhay. Pero bilang isang magulang, never ko sasamantalahin ang aking mga anak. At yun din sana ang inyong iisipin. Simula 19 hanggang 28, binubugaw ka ng nanay mo. Pero syempre, hindi pa natin maikakaila na may epekto sa iyo yung ginawa sa iyo ng nanay mo. Ano yung epekto nun sa iyo? Masakit po. Kasi magulang ko siya pa ang nagbubugaw sa anak niya. Dapat siya dali niya sa mabuti yung anak niya, hindi sa kasamaan niya dinadala. Ngayon, alam niyo na yung naramdaman niya na nasasaktan siya dahil kayo yung ina niya, kayo yung dapat nagpoprotekta sa kanya, pero hindi niyo ginawa yun. Sa akin naman po kasi wala po kasing magawa kong paraan, sir. Kaya nagawa ko lang. Masakit po sa akin. Gusto kong marinig ni Aling Henita na ang ginawa niya sa'yo, kay Cheche at kay Jane ay krimen. Kailangan marinig mo rin yun. So ngayon, gusto ko tanongin, ano ngayon ang gusto mo mangyari? Gusto ko po tigilan na po ako ng magulang ko. Ang ginagawa niya. Okay. Matapos makausap ng ating mga bisita ang konsyensya ng bayan, pakinggan naman natin ang kanilang final advice. Naalala ko yung sinabi mo kanina, Tisay, na kaya ka lumapit dito ay gusto mong humingi ng tulong. Bilang abogado na miyembro ng konsensya ng bayan, ang tulong na maring may hatid ng Face the People ay puntong legal. Subalit tandaan mo ito, Tisay, na bagaman handa kaming tumulong, subalit nasa iyong mga kamay. Kung paano mo babalangkasin at kung paano mo bubuuin ang iyong reklamo, kung gusto mong ireklamo ang iyong ina, handa ka naming tulungan ka. Gayunpaman kung meron mang umiiral na batas upang parusahan at matindi ang batas na ito, tandaan mo rin, nasa sa iyo pa rin. Ina mo ito, kung gusto mong patawarin, nasa desisyon mo yan. Ngunit tandaan mo, ang pagpapatawad ng isang nagkasala ay hindi ibig sabihin ay hindi na siya pwedeng pusigin ng batas. Kaya't kay Aling Henita, alam mo, hindi mo pwedeng sabihin na inosente ka sa isang batas na umiiral upang ikaw ay mapalaya ng batas. Karumal-dumal ang ginawa mo sa iyong anak. Kaya't ngayon at nakilala mo na ito, ngayon at alam mo na ito, nakikiusap ang programang Face the People, itigil mo na ito. Sapagkat handa kaming makipagkaisa sa iyong anak na usigin ka kung sakasakaling siya ay magdesisyon. Yun lamang. Coach? Habang nagsasalita si attorney, iniisip ko, nasusukat ba ang pagiging magulang? Sa palagay ko, kung ang ating anak ay lumalaki ayon sa batas ng Estado, siya ay lumalaki ng sumasang-ayon sa batas ng Diyos, sa palagay ko, doon nasusukat ang pagiging magulang natin. Aling Henita, doon tayo nagkulang. Sinuway natin pareho. Sa batas ng Estado, ibinugaw mo yung anak. Sa batas ng Diyos, ibinugaw mo pa rin ang iyong anak. Kahit saan ka lumugar, nagkamali ka sa pagpapalaki ng anak mo. Hanggang sa huli, Aling Henita, sinisisi mo pa rin ang ibang tao. Hanggang nung sinabi mo na lang sa huli, ngayon lang ako naliwanagan. Pero ang akin, at least after 12 years, naliwanagan ka na. So, Tisay, nasa iyong desisyon, patatawarin mo ba ang ina mo o hindi? Pero kung ano man naman yung magiging desisyon, ang huling advice ko sa'yo,
Huwag mong tularan ng iyong ina. Yun lang. Salamat. Father? Sa batas ng tao, Aling Hinita, ang ginawa mo ay isang karumal-dumal na krimen. Sa mata ng Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa mo. Ano ang naisukli ng iyong anak sa ginawa mong kasalanan? Nawala ang respeto niya sa iyo, Aling Hinita. Nawala rin ang pagmamahal niya sa iyo. Siya'y lumaban dahil gusto mo na uli na siya'y gumawa ng isang kasalanan. At sinabi pa ni Tisay na siya raw ay nagkasala dahil lumaban siya, nawala siya ng respeto. Ngunit sinabi ko sa kanya, Aling Hinita, di ba kapag ang puri ay nasasangkot, pwede mong ipaglaban. So, pisahan mo na ang pagbabago, Aling Hinita. Pagsisihan mo na ang nagawa mong kasalanan at humingi ka ng tawad upang mapanumbalik ang respeto at pagmamahal ng iyong anak sa iyo. At para sa iyo, Tisay, salamat at naglakas loob ka na upang lumapit dito sa Face the People at ihinto na ang lahat ng ginagawa ng iyong ina. So sa naway, matapos na po ang ating sigalot dito at ang ating problema ay masolusyonan sa pamamagitan po ng pagbabago. Masayang pagbabago o tinatawag nating happy change sa Face the People. Salamat po. Maraming salamat. Marahil siguro iniisip ng bisita natin na sino ba kayo para manghusga sa amin? Eh, hindi nyo naman alam kung anong pinagdadaanan naming hirap. Hindi nyo naman alam kung gaano kahirap talaga ang buhay na pang-araw-araw. Kaya kami umabot sa ganitong punto. Marahil tama kayo. Pero kahit kailan, hindi magbibigyan ng hustisya ang pagbebenta ng katawan. Hindi magbibigyan ng hustisya ang pagbubugaw sa kapwa, lalo na sa iyong anak. Kung ang ibang tao ay nakakaya nilang mabuhay nang hindi nagbebenta ng katawan, bakit kayo hindi nyo kaya? Marahil ito na lang kasi ang pinakamadaling gawin, pinakamabilis, pero ang daming kaakibat na pagkakasala at problema. At dahil dyan, Tisay, hindi mo habang buhay pwedeng sisihan ng iyong ina. Alam mong mali yung ginagawa mo eh. Pero ngayong ina ka na, huwag mo nga hayaang maging ganun din ang buhay nila. Ngayong may responsibilidad ka, magiging apat ang anak mo, panindigan mo ito. So ituwid mo ang buhay mo, ayusin mo siya, siguraduhin mo ang mga anak mo ay hindi madadanas ang hirap na hinarap mo buong buhay mo. May naisip lang kasi ako eh. I think dapat kasi magkaroon tayo ng definition ng moral and immoral. I was just thinking, alam mo ang isang bagay ay moral kung pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, masaya ka at bagaang sa kalooban mo. Alam mo ang isang bagay ay immoral kung mabigat ang pakiramdam mo pagkatapos mo ginawa yung bagay na yun. Yan sana maging pasehan natin. Kasi ako, ang dami kong pagkukulang sa buhay. Pero bilang isang magulang, yun ang aking may pagmamalaki. Never ko sasamantalahin ang aking mga anak. Ako, habang ako'y nabubuhay, gagawin ko lahat ng aking kailangan gawin para may angat ko sila pagtungo sa isang magandang kinabukasan. At yun din sana ang inyong iisipin. Dahil bagamat hindi mo rin kagustuhan ang mabuntis at manganak sa apat na hindi nanggaling doon sa isang lalaking minahal mo, malay mo, baka ito na ngayon ang mapapago sa iyong kinabukasan. Baka sila na ang iyong swerte. Thank you, Edu. Nakakahawa ka naman, Edu. Matapos yung sabihin lahat ng sinabi niyo, gusto ko lang sabihin, Nanay Hinita, na tayo nga mga tao dito, madali tayong mahusga, mahirap tayong magpatawad. Kaya Diyos na lang pong bahala magpatawad sa inyo.
kapag kayo ay nasa dulo na inyong buhay. Pero kahit ano pang sabihin nyo, hindi ko po matatanggap bilang isang ina ang ginawa nyo sa sarili nyong anak. Paano nyo nagawa yun? Na dinala nyo sa sinapupunan nyo lang, 9 na buwan, pinalaki nyo, tapos bebenta nyo lang ng ganun. At sa inyo namang dalawa, sabi ko nga kay Jelly, ang hirap ng kalagayan mo, Jane, no? Na nandun na yung puntong wala kang mapakain sa anak mo, kailangan ng gatas, kahit kami sabihin natin, ba't di ka magnegosyo, ba't hindi ka mangutang? Kung nandun ka na sa puntong wala kang mautangan, tapos wala ka munang makalakal, di ba? Kailangan na gutom na yung anak mo eh. Ang talagang maiisip mo, hindi ko sinasabing tama ito na lang, kasi katawan ko to, libre, I can do anything I want with my body. Pakialam niyong lahat. May ganun, di ba? Minsan, naiisip mo na lang yun to justify na yung gagawin mo tama, kasi para sa anak ko naman to eh. Kaysa naman mamatay siya. I'm sure bilang isang ina, naiisip mo yun, di ba? Kaya ang hirap maghusga, di ba? Ang hirap. Pero ngayon na, ang show na to ay dapat magbigay ng choices and options and lessons sa lahat ng mga kababaihan na nanonood ngayon. Na lahat tayo may moral choices sa mundong ito. Alam mo, after ng show na ito, kami ni Edo, kami ni Jelly, maaari kaming magbigay sa inyo ng ibang mga opportunities pagdating sa pagnenegosyo para mabigyan kayo ng tamang direksyon sa buhay pagkatapos nito. Kasi I really feel para sa inyong mga anak. Lahat ng mga babaeng ganito ang pinagdadaanan. So sana makatulong kami. Musap tayo mamaya. Taong bayan, final round na po ng ating botohan at ang aming tanong. Dapat bang patawarin pa ni Tisay ang kanyang ina na si Aling Hinita na nagbugaw sa kanya at ginawa ang lahat ng ito sa kanya? Press A kung oo at press B naman kung hindi. Taong bayan, vote na. A, oo, B, hindi. A, oo, B, hindi. Ang resulta ng ating final na botohan dito sa studio, oo, sabi ng 57%, 43% na nagsabing hindi. Dikit. Tisay, narinig mo na ang opinion naming lahat. Ngayon, oras na para ikaw ay magdesisyon. Tisay, it's time to face the people. Gusto ko po na patawarin siya, tapos aalis na lang po kami. Punta na lang po ako sa kapatid ko, doon na lang po kami titira. Sasama ko po yung mga bata. Yan ang kanyang desisyon. Ito ay kanyang buhay. Sa iyong pag-alis, anong plano mo gawin? Paano mabubuhayan ang iyong mga anak? Siguro po magtitinda-tinda na lang po. Pagkakasyahin mo yun. Kasi ang takot namin, kasi yun ang kinagisnan mo eh. Yun ang alam mong gawin. Baka mamaya kapag nagipit, doon ka rin uuwi. Hindi siguro po pagkatapos ko po manganak, magtatrabaho na lang po siguro ako ng... Alam mo, marami ka pa rin magagawang trabaho Maraming kahit options. nandun ka lang sa bahay. Di ba? Doon ka magtatrabaho mula sa bahay. Hindi mo kailangan mag-antay pa ng mga anak ka. Habang maaga pa, magsilbi ka Ngayon pa lang. magandang ihemplo Kahit para sa iyong mga anak. Di ba? Gusto ko magtinda-tinda. Oo. Nanay Henita, Nanay Henita, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga puntong ito? Alam kong mali ako sa ginawa ko sa anak ko. Patawarin na lang sana niya ako. Pasensya na, magawa ko lang. Alam kong may kasalanan ako. Kaya patawarin na lang niya. Hindi ko na ulit. Siyempre, hindi naman dito magtatapos ang usapan nila mag-ina. Marami pa silang kailangan pag-usapan at gawin. Dito natin makikita talaga na Edu tsaka Tin na importante na malaman natin bilang mga mamamayan ang ating mga karapatan, ang ating batas. At siyempre, higit sa lahat na dapat kung tayo magkakaroon ng pamilya, tayo dapat handa para hindi na nangyayari ito sa mga pamilya natin. Okay, maraming salamat po sa mga bisita natin ngayong umaga na matapang na humarap sa taong bayan para magawa ng solusyon ang kanilang problema.
At syempre maraming salamat kina Attorney Ben Acosta, Coach Jared Pulido, Father Sonny Merida. Sila po ang mahal nating Konsyensya ng bayan. Kami po dito sa Face the People ay laging happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Okay, see you tomorrow para sa namang harapan. Ako po si Edu Manzano. At ako naman po si Jelly de Belen sa Taong Bayan ng Opinyon. Sa iyo ang desisyon. Face the people.